Bible Baptist Church, Ilocos Norte. Palapadan sa Pastor. Mamaya, before sa preaching. Okay. Pero pwede lang 1 hour lang ngayon. Ikat muna. Maayong aga. Good morning po. Naimbag nga bigat yung amin. Nanonood po ngayon ang aming mga members ng Hosanna Bible Baptist Church. At binabati ko silang lahat. Nasaan man silang lugar at lupalop ng mundo, magandang araw sa inyong lahat. Sino po ang ngayon lang mag-attend this morning? Okay. So, nandito rin, sinong nandito kahapon? Very good. All right. Nakatulog po kayo? Nakakain? Amen. So, wala mo nang matutulog ha? Mamaya. Okay. Praise the Lord. Pastor, pwede po tayong umawit pa ng isa? Isang kanta lang. Kanta po. Oo. Just one song. I-set up ko lang tong ano. Okay, mawito tayo. Awitin natin yung anong paborito ko. Wonderful Grace of Jesus. Anong page? Alright, tayo kayo lahat. Wonderful Grace of Jesus. On the first stanza now. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe? Where shall His praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free for the wonderful grace of Jesus reaches me. Chorus now. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonder grace, all sufficient for me, for even me, broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have its turned asunder, giving me liberty for the wonderful grace of Jesus reaches me. All the chorus louder. Wonderful the matchless grace of Jesus, Deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. thank you. Remain standing. Okay, maraming salamat po, Pastor. Okay, are you ready for the Word of God? Ready po kayo sa pag-aaral ngayong umaga? Notebooks? Mga notebooks po natin? May notebook po kayo? Okay. Dala nyo? Ballpen? Bible, dala? Alright, very good. Dumako tayo sa panalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Tulungan po nyo ang bawat isa
na hindi lang magaling sa pagsulat, pakikinig, pero magiging magaling sa pag-practice ng aming pong natutunang lesson. Salamat sa aming mga natutunan kahapon at kagabi. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ngayon. Lumalalim po kami. I pray that you bless, empower your servant, O God. Please give me divine utterance. I cannot do this on my own without your help. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming pong salamat. Please be seated. Kahapon po ay ating tinalakay yung mga dahilan na pwedeng pumigil sa atin kung bakit hindi tayo nakakapagbigay. At nakita din natin yung mga dahilan kung bakit tayo magbigay. Pag tinatanong ka, why do you give so much? Why are you so generous? Why do you give your tithe? Why do you give your first fruit? Pag tinanong ka, bakit ganaman ganyan? Bakit mo binibigay? Ano po ang sagot? Ba't naman hindi? Sapagkat sila ay lagi naghahanap ng dahilan para huwag gawin. Samantalang tayo po ay may dahilan bakit dapat gawin. Nakita rin po ninyo na yung dahilan kung bakit dapat gawin ay 5. Review lang po ito. Amen po? Okay? I believe that review and repetition is the mother of learning. Yung unang 3 ay magandang dahilan. Nasa Biblia at dapat lang na maging dahilan natin. The reason why we should be generous is because it releases the blessings of God. Amen po? Okay naman na yung ating mga properties, buildings, at lahat ay manggagaling sa US, Canada, or Korea. Pero sino bang pagpapalain? Tayo o sila? Sila ang pagpapalain. That is why we need to teach you generosity. Nakita natin that generosity will not only release but will reach out the lost for Christ. Ang mga churches po natin ay hindi mahihirapan kundi mapapadali ang ating pag-abot ng maraming kaluluwa because of the generosity of God's people. Amen po? And although nakita natin yan, paano kung halimbawa sinubok ka? Paano pag walang building project? Paano pag walang gagawin ngayon na magre-raise tayo ng fund? Will you still continue to give? Will you still be consistent na ibigay ngayong tithes at ang inyong offerings? Kaya nagbigay po ako ng 2 dahilan na kahit wala ang lahat ng mga ito, sapat pong dahilan upang maging consistent sa pagbibigay ng tithes and offerings. And that is to destroy or resist the grip and power of greed sa ating mga buhay. Amen po? Mamaya pag-uusapan pa po natin yan. And lastly, reason why we should be generous or practice generosity because we would like to render our honor to God. Amen po ba? Salamat. Kagabi, napakaganda po yung ating tinalakay. We have seen how that generosity is God's way to develop and test our obedience, our love, our reverence, and trustworthiness. Nananalangin ka, Lord, promote mo ako. Bigyan mo ako ng mas malaking sweldo. Sigurado ka ba na pag binigay ng Diyos, ibibigay mo yung tithe? Ibibigay mo yung first fruit? Bakit ko po tinanong? Sapagkat sa maliit pa lang na sweldo mo, hindi mo na nagagawang ibigay yung malaki pa kaya. He that is trusted with little will be trusted with much. Sana po, wag nyo lang isinulat yung outline na yon. Continue to review it. Continue to refresh it in your mind and make it your lifestyle to be a person of generosity. Amen po ba? Okay, pakitanong mo yung katabi mo, buhay ka pa ba? Buhay pa? Amen. Ngayon pong umaga, ang akin pong tatalakayin sa inyo, ang pamagat ay God's promise or God's promises, instructions, and warnings on generosity. 3 bagay po.
God's promises. Ano po ang Tagalog ng promise? Pangako. Dapat po maunawaan natin ngayon ang mga pangako ng Diyos. Sila, pako eh. Tayo ngayon ang pinag-uusapan, pangako. Sila, pako. Ngayon po ay tayo nag-uusap, pangako. God's promise. Pangalawa na ating pag-uusapan, instructions. Hindi ka magbibigay sa sarili mong kagustuhan. Kailangan ayon sa alituntunin, ayon sa prinsipyo at kagustuhan ng Diyos. God's promise, God's instructions, and warnings on generosity. Let's dive immediately sa ating punto. Number 1, the promises of God on generosity. Praise God, may pangako ang Diyos sa tao na ia-adapt o magiging generous sa kanyang buhay. Isang bagay na i-practice mo ang generosity, pero isang bagay na may pangako ang Diyos sa pag-practice natin ng generosity. That's why this is not just one way na tayo po ay nagpa-practice ng generosity. Ang Diyos, meron din po siyang pangako sa atin. In other words, in the practice of generosity, it's mutual. May responsibilidad ka, may responsibilidad din ang Diyos. Huwag mong problemahin ang responsibilidad ng Diyos. Ang problemahin mo, yung responsibilidad mo. Subalit, gusto ko lang sabihin sa inyo, ano naman ang responsibilidad na binitawan at pinangako ng Diyos, hindi para sa lahat to, para lang sa generous na Kristiyano. Hindi ho ito para sa lahat, para lang sa generous na Kristiyano. So, ngayon po, pumunta tayo sa ilang mga verses sa Bible para ating tignan, himay-himayin, kung ano po yung ipinangako niya na responsibilidad po niya na inako, na gagawin kung ikaw ay magpa-practice ng generosity. Amen po. Una, dumako tayo sa Philippians chapter 4 verse 19. Philippians chapter 4 verse number 19. Pamilyar po ito. Malamang ay memoryado nyo. Amen po. Sa ulado nyo ba? Amen? Oo, maganda na sa ulado mo ito. Sapagkat ito yung panghahawakan mo eh. Alright. Sabi ng Bible, everybody read, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Ulitin po natin. Ulitin po natin. Lahat tayo kailangan magbasa. Ready, go. "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Napakaliwanag. Subukan lang natin himay-himayin ng konti kasi ang sarap po niyan. Kagabi, ang sarap po nung pinakain sa amin na scallop, pinakain na isda, talagang hinimay-himay ko po yan, Pastor. Oo, ang naiwan lang talaga yung buto ng isda. Oo, pambihira. Grabe, marami pong salamat. Ngayon, ang sabi ng Bible, ang pangako o responsibilidad ng Diyos, sabi niya, "My God." So ang ating pong inaasahan, hindi po sa pangako ng tao, kundi sa Diyos. God. Amen po ba? "My God shall supply." Hindi po niya sinabi, might. Hindi po niya sinabi, kung baka. Di ba? Hindi po niya sinabing maaari. Pag naging generous ka, baka ang Diyos magsusupply sa'yo. Pag naging generous ka, maaari na isupply ng Diyos. Pero ang sabi, "My God shall." Sigurado po ito. At mauunawaan mo ang bagay na ito sa pananampalataya. Amen po? So you have to believe that God has promised to supply. Shall. Kaya pag ikaw ay nagpa-practice ng generosity, kapatid,
you have all the rights to believe as promised by God. Panginoon, panghahawakan ko, hindi mo ako pababayaan. You will, siguradong isusupply mo. And then next, all your need. Sino po sa inyong may pangangailangan ngayon? Oo. Huwag mong gawing dahilan yan para hindi makapagbigay. Pero sa verse ang sinabi, pag ikaw ay nag-practice ng generosity, ang susuplayan ng Diyos, all your need. Hindi lang po spiritual need. Dito po, hindi po spiritual need ang pinag-uusapan lang. Ang pinag-uusapan dito, material need. Lahat eh. Amen po ba? Hindi naman sa magbibigay ka para isupply ng Diyos ang pangangailangan. Hindi yun ang motibo. Hindi po yung magbibigay ako para supplyan ng Diyos ang pangangailangan. Hindi po ganun ang tono ng verse. Sapagkat pagka minsan iniisip natin, may kailangan ako, dapat magbigay ako para isupply niya. Hindi po. Ang sinasabi ng verse, kung nagdesisyon ka na sa pagbibigay, tatandaan mo, ano man ang magiging pangangailangan mo, isusupply niya. In other words, yung need na pinag-uusapan dito, hindi po yung need bago ka magbigay, kundi yung need pagkatapos mong nagbigay. My God shall supply all your need. Pagkatapos po nilang magbigay, sabi ni Pablo, lahat ng mga kailangan nyo ngayon, isusupply ng Diyos yan. So hindi po yung kaisipan lang na may pangangailangan ako ngayon, dapat magbigay ako. Okay din yon. Pero sa verse, ang sinasabi, kung nagdesisyon ka, kung nagpasya ka, kung prinactice mo na ang generosity, God will supply all your need. Alam nyo, sa totoo lang, kung bakit hindi makapagbigay yung ibang mga Kristiyano, iniisip nila yung future need. Pag binigay ko to, paano yung mga pangangailangan ko later on? Pag kinumit ko ito, paano yung pang tuition fee ko later on? Paano yung pambili ko ng ganito? Bigas? Paano yung pangangailangan ko later on? Ang sinasabi ng Diyos, huwag mong problemahin. Huwag mong isipin yan. Bakit po? Responsibilidad ng Diyos. Ang isipin mo lang, responsibilidad mo. Just practice generosity because provision and supply of your need will be God's problem. Ang problema ay hindi po pangangailangan. Ang problema, pinoproblema mo yung hindi mo dapat problemahin. Ulitin ko po, sana tumatak sa inyo yan. Ang totoong problema ay hindi yung pangangailangan. Ang totoong problema, pinoproblema mo yung hindi mo dapat problemahin. At dahil dyan, nakakaligtahan mong gawin yung dapat mong gawin. Double jeopardy ka, kaibigan. You put so much weight on your mind with the problem that's not yours. And because of that, you fail and neglect to fulfill your responsibility. And you just wish, sana. I-correct mo muna yon. Huwag mong problemahin yung problema ng Diyos. At i-fulfill mo yung dapat na gawin mo. Practice generosity, God shall supply all your need. Klaro po mga kapatid? Okay, sabi ng Bible, according to His riches in glory. Ang pag-supply ng Diyos sa atin mga kapatid, yung supply is not only according to your need. The supply is according to His riches. So pag inisip mo yung need mo, by the way, talagang hindi mo dapat iisipin yung need eh. Hindi. Sapagkat pag inisip mo yung need, problema ng Diyos yan, at dahil doon, makakaligtaan mong gawin yung dapat mong gawin. Pangalawa, pag inisip mo yung need, nililimitahan mo ngayon ng Diyos. Dahil ang supply ng Diyos, hindi po nakabase sa kung magkanong kailangan mo, kundi according to His riches. Ibig palang sabihin, pag nag-supply ang Diyos, your need
pag nilagay na yung according to His riches in glory, God can supply more than your need. Kaya po mapapansin nyo yung testimony ng maraming nagpa-practice ng generosity, hindi lang po God supply their need, God even supply their wants. Dumarating sa punto na yung mga nagpa-practice ng generosity ay nasasabi nila, alam nyo mga kapatid, wala na akong kailangan eh. Kasi yung kailangan ko na-meet eh. Ang meron na sa akin ngayon, kagustuhan. Grabe no? Grabing blessing yon. Tayo, mga kapatid, hindi namimit ang kagustuhan. Ang namimit, pangangailangan, kulang pa nga. But there are some Christians who have proven God, mga kapatid, na hindi lang po yung need ang nasusupply, kundi yung wants. Hindi lang wants nila ang nasusupply. Isang bagay, pakinig po kayo. Dito sa all the riches of God, hindi lang po yung gusto mo o kailangan mo ang pwedeng supply ng Diyos. Yung gusto niyang ipagkaloob sa iyo. Nauunawaan niyo po ba iyan? Isang bagay na pag ang pinag-usapan, mga kapatid, praise God sa aking mga blessing. Hindi ko po ito kailangan. Hindi ko po ito kagustuhan. Subalit gusto ng Diyos na ibigay sa akin. Ibang level yon. Yung level 1, kulang. Level 2, na-meet ang pangangailangan. Level 3, pati wants, kagustuhan na-meet. Level 4, yung gusto ng Diyos ibigay mismo sa iyo. Binibigay. Pati hindi mo hinanap, hindi mo kagustuhan, hindi mo hiningi, hindi mo na rin kailangan, binigay pa. According to His riches. Ganyan po yan. That is why, inaalis kayo ng Diyos sa atin ang pangamba na dapat ang mindset mo para may practice mo ang generosity, hindi sa need. Kailangan ko to, kailangan ko to, kailangan ko to. May pangangailangan ako next week. May kalimutan mo muna yan. Ang isipin mo ngayon, I need to practice generosity. Oh, magpe-first fruit commitment ka ngayon. May kailangan ako sa November. May kailangan ako sa December. Tabi mo muna yan. Huwag mong isipin yung need. Number 1, hindi mo problema yan. Problema ng Diyos. Number 2, God will supply not according to your need, but to His riches in glory. Tabi mo yung need. Ang isipin mo ngayon, I'll practice generosity. Kaya nga po, yung mga nagko-commit ng first fruit, nang iniisip need, hindi sila makapag-commit ng maayos. Amen po ba? Pero pag sinantabi mo, although aware ka, I know my needs, I know my expense, I know my gastos, but ang umandar sa'yo, hindi yung sight na nakikita mo yung need. Ang umandar sa'yo, yung faith na nakikita mo ang riches ng Panginoon. Sapagkat pag wala yung anggulo na to, at ang umaandar lang, yung sight, I see my need, I see my need. Pag nakita mo yung anak mo, may pangangailangan. Yung asawa mo, may pangangailangan. Nagsalamin ka, may pangangailangan. Pumunta ka sa labas, may pangangailangan ng tao. Nakita mo si Rapi Tulfo, may pangangailangan. Si Mayor, lahat na lang, puro pangangailangan. You're living by sight. Pero pag sinantabi mo yan, sinabi mo, Lord, aware ako sa need ko. I can see it. But I will use faith this time. Because I look forward to your riches in glory. I will not worry of my future need. I will not worry of the future of my children. I will not worry of the future of my family. My concern only is to obey you and practice generosity. Yan po, yan ang ibig sabihin ng Philippians 4:19. Amen po? Okay. Now, pangalawa na pangako ng Diyos, 2 Corinthians 9:6. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Ang sabi po dito, everybody, let us read together. Go. He which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Mga kapatid, habang binabasa ko yan, exciting pala ang buhay ng generosity. Sa ganyang analogy. Amen po ba? Sapagkat nasabi ng Bible, he which soweth sparingly, ang magtanim ng kakaunti, aani ng kaunti. Ang magtanim ng marami, o lubos, wagas,
ay aani ng marami. Dito po, hinahalin tulad ng Biblia na yung ating practice of generosity ay parang pagtatanim. Kada bigay, para ka daw nagtatanim. Amen po? At ang sabi ng Bible, sparingly. Ano po ang Tagalog ng sparingly? When it comes to generosity. Ang Tagalog po dyan, kuripot. Kung sa farmer, kaunti, pag ginamit mo na ang sparingly, sa practice of generosity, ang tawag po dyan, kuripot. Pakisabi mo nga sa katabi mo, ikaw yata yung tinutukoy, sis. Brad, ikaw yata yung tinutukoy, ha? Hindi ba ikaw yan? Oo. Ano pong sagot? Ano pong sagot? Siya o hindi? Pakitanong. Pakitanong. Ikaw ba yan, kapatid? Yung sinabi na kuripot? Hindi? Oo. Ano pong sagot? Oo, hindi? Oo? Kuripot yan? Naku, pambira. Opo, kailangan mo mag-forward mamaya. Kung hindi ka pa rin nabago, you need to be saved. Di joke lang. Okay? Oh, you see that? So, sabi na, sparingly, kuripot, kunti rin ang aanihin. And then he will sow it bountifully, shall reap also bountifully. Ano yung bountifully? Galante. Amen po? So again, dalawang responsibilidad na naman dito. Responsibilidad mo, responsibilidad ng Diyos. Ano ang responsibilidad mo? Ano ang dapat mong problemahin? Yung ani ba? Ang dapat mong problemahin, yung pagtanim mo. Iniisip mo ang pag-aani, wala ka namang itinatanim. Napapasana all ka sa iba, wala ka namang tinatanim. So, God's responsibility is your harvest. God is saying, don't worry of the harvest. I know how to give you a good harvest. What you only worry about, just sow. Just sow. Ano ibig sabihin ng sow? Lagari. Hindi. Magtanim ka lang. Huwag mong alalahanin yung harvest. Magtanim ka lang. Pero magtanim ka ng tama. Ayon sa gusto mong maging harvest. So, meron po ritong proportion. Amen po ba? Now, remember, you will always reap more than you have sown. Kaya nga sabi ni R.G. Luternio, si R.G. Luternio po, siya po ay may-ari nung araw at founder ng mga heavy equipments. Backhoe, bulldozer, crane. Siya po ang may company. Napakalaki. Siya po ay Christian. And hindi lang po siya Christian, generous pa. Iba po yung kasi Kristiyano ka pero kuripot ka naman. So dapat Kristiyano ka, generous ka. By the way ha, hindi po bagay sa Kristiyano ang kuripot. Ang bagay sa Kristiyano, generous. Tignan mo yung katabi mo kung mukhang kuripot, mukhang generous. Okay, anyway. Ang sabi ni R.G. Luternio, pakinggan niyo po. Sabi niya, sa kanyang practice of generosity, sabi po niya, I shovel the money to God. Alam niyo po yung shovel? Pala. I shoveled the money to God. And God shoveled it back. But the difference is, God has a bigger shovel. Galing. Oo. Sabi niya, pinala ko ang pera, tama ba yung Tagalog ko? Sa Panginoon. Pinala niya rin, ibinalik sa akin. Ang pinagkaiba, mas malaki yung pala niya. What R.G. Luternio was saying is this: you can never outgive God. When God blesses, it will not always be lesser than the seed you have planted. It will always be more than the seed that you have planted. Atin yan. Kasi po, promise ang pinag-uusapan natin. So pwede nating sabihin ngayon, the more you give, the more you... Pero mamaya, ile-level up natin yan. Abangan nyo po yan, okay? Alright. So that is 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Again, two responsibilities. Anong responsibilidad mo, kapatid? Ulitin natin. Ano ang responsibilidad mo?
Hello? To sow. O, ulit natin. Anong responsibilidad mo? To sow. Ulit. Di ko narinig yung mga nasa likod. Okay? Ulit. What is your responsibility? To sow. What is God's responsibility? Your harvest. Okay? Pangatlong pangako po, 2 Corinthians 9:8. Ito na. Pakinggan nyo to ha. 2 Corinthians 9:8. Basahin po natin lahat ng sabay-sabay. Ready, go. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Tingnan po yung pangako. God is able to make all grace abound toward you. Yung source po natin, mga kapatid, God is able. Hello? Ano po yung sinabi ng Diyos na kaya niyang gawin sa'yo at sa akin? To make all grace abound toward you. Ibig pong sabihin, pakinggan niyo po ito ha. Doon sa unang dalawang verse na binasa natin, Philippians 4:19, need, supply. Amen? Yung pangalawa, harvest, 2 Corinthians 9:6. Therefore, makikita mo rito, the more you give, the more you, ulitin natin ha, kasi maganda yung next eh. Kakambyo tayo rito, magle-level up tayo. Ulitin natin, the more you give, so ang gagawin ng Diyos sa'yo, He will make all grace to abound toward you. Kung halimbawa, nagtanim ka isang butil ng mais. Nung lumaki, nagbunga, ano ang resulta? Mas maraming maises. Plurals, pastor, with S. So, isang butil, lumaki, nagbunga, anong resulta? Mas maraming maises. Ibig sabihin, mga kapatid, the more you give, the more you will. Ulitin natin. Sana po, mag-engage po kayo rito para ma-appreciate nyo yung aking bibitawang salita next. Ulitin natin. Everybody go. The more you will. Kaninong problema yung give? Kaninong problema yung mag-supply ng tatanggapin mo? God. Amen po ba? Ngayon, dito sa 2 Corinthians 9:8, sabi, God is able to make all grace abound toward you. Dadami yung tinanggap. Pero, tignan nyo po yung kasunod. Okay? That ye always having all sufficiency. Ano pong ibig sabihin ng sufficiency? Sapat. Ano ang sapat? Pangangailangan. Amen po ba? Nakita natin yung all riches, kaya pang higitan ng Diyos more than you need. Amen po? Pero ang next part, tignan nyo maigi. Not only sufficiency in all things, read the next please. Everybody go. May to every, sa madaling salita, hindi lang po ang generosity is the more you give, the more you will receive. Kundi ang generosity, the more you give, the more you will give. Napansin niyo po? Ang palagi nating naririnig, mostly pag nagpipreach ng giving, the more you give, the more you will receive. Ang saya mo ngayon. Pero nung sinabi, the more you give, the more you will give. Ganon? Walang katapusan? Mga kapatid, ang generosity, it's not one time. Generosity is lifetime. Actually, it becomes a lifestyle. And if you start doing it, hindi ka mapapatigil. Hindi sa ayaw mong tumigil, hindi ka talaga makakatigil. Bakit? Because the more you give, the more you will give. Bakit? Pansinin nyo maigi yung verse.
Hindi lang po isusupply ng Diyos sa'yo yung all grace. The more you give, the more you will receive. Pero ang sabi ng last part, may abound. Ano yung ibig sabihin ng abound? Magbigay nga kayo ng salita related sa word na abound. Letter I. Any guess? Pakisigaw lang po. Letter I. Shout your answer. Sino pong nagsabi? Taas ka ng kamay. Ha? May narinig ako. Parang walang nagtatas ng kamay. Ano ba? Holy Spirit ba yun? Ayun, yun. Si Pastor Tony. Okay. Ano pong ibig sabihin ng abound? Letter I. In. Ibig pala sabihin, increase in every good work. Ang generosity, tinukoy, good work. Ibig sabihin, pag sinimulan mong maging generous, hindi titigil yan. Hindi po yung nagbigay ako, na-experience ko yung blessing, tama na. Sapagkat God does not bless you to fill you. He blesses you to make you a blessing. Ito po, ganito po kalawak ang pangako ng Diyos sa generosity. Hindi ka lang niya ibibless para punuin ka. Sufficiency. Ibibless ka niya para maging daluyan ka. Patuloy na maging daluyan. Let me ask you, ang buhay mo ba daluyan na ngayon? Kung wala ka pa sa level na ang buhay mo daluyan, ibig sabihin, God blesses you because you're a blessing to the church. Kung hindi ka pa daluyan ngayon ng pagpapala ng Diyos sa church, ang aking tanong sa'yo, kailan mo kasi sisimulan? Hindi po dito pinag-uusapan yung ano, yung bakit. Alam mo na bakit ka magbigay? Tinalakay natin kahapon Paano magbigay? Tinalakay ko rin yan kagabi. Ang tanong na lang, kapatid, kailan mo sisimulan? Kailan mo sisimulan? Kasi kung nag-attend ka ng cheerful giving conference ngayon, pag uwi mo sa inyo, hindi mo pa rin sinimulan, attend ka ulit next year. Pero hindi ka pa rin daluyan. Baka nga sa pagtanggap, hirap na hirap pa rin. Hindi ka sapat. Kasi ang sabi ng Bible, sufficiency, sapat. Nandyan ka na ba sa level na yan? Sapat? Nandyan ka na ba sa level na pinuno ka ng Diyos? Andyan ka na ba sa level na yan, mga kapatid? Amen po ba? Sapagkat kung wala pa, ang aking tanong, kailan mo kasi sisimulan? Okay, hindi mo sisimulan ngayon. Next year, mag-a-attend ka na naman ng conference. Tama? Na-encourage ka na naman. Na-inspire ka na naman. Galing ni Pastor Proby. Sabi nga ni Pastor meron dang nanood. Ang sabi, kamukha niya si Peter Alan Cayetano. Kahit pa sinong sabihin mong kamukha ko rito, ang aking tanong pa rin, pag uwi, kailan mo sisimulan? Sarap ng pagkain doon, good! Pero kailan mo sisimulan? Grabe ang saya ng fellowship na yon, good! Ngayon, kailan mo sisimulan? Kasi po, okay tong lesson na to simple pero klaro, malalim pero tagos sa puso. The more you give, the more you receive. Ngayon, the more you give, the more you will give. Ibig sabihin, sa una, puno ka. Sa pangalawa, daluyan ka na. Ang tanong ngayon, puno ka na ba? Pangalawa, daluyan ka na ba? Pastor, malabo pa Kailan mo kasi sisimulan? Mag-e-enroll na naman ako. Walang problema dyan. Simulan mo na kasi. Sabi mo ka sa katabi mo, kailan mo ba sisimulan? Pag-iisipan ko pa. Sige. Pag-iisipan din ng Diyos yung blessing niya sa'yo. Siguro, sisimulan ko na pag may trabaho ako. Sige. Antayin mo rin hanggang may trabaho ka. Kung bibigyan ka. Number 2, kung buhay ka pa. Kasi pag generous ka, God has a reason to sustain your life. Bakit? Daluyan ka ng pagpapala sa gawain Kaya kapatid, we can discuss all day long, all year round, taon-taon. Ifa-follow up ka pa ng pastor mo, but again, kailan mo sisimulan?
So, nakita natin, hindi lang po, the more you give, the more you will receive. But the more you give, the more you will give. Ulitin ko lang po may abound. Ang magi-increase po dito, hindi lang yung tinatanggap mo na. Ang nag-i-increase rito, yung ginagawa mo para sa Panginoon. Yung ang increase into every good work, ganito po yan. Dati, pa-tights lang ako. Ngayon, nakakapag-mission opening na ako. Dati, tithes mission lang. Praise God, nakakapag-first fruit na rin po ako ngayon. Dati, tingnan yung testimony kahapon. So, nag-start ako ng first fruit, ganito lang. Tapos ngayon, ang first fruit ko, ganito na. Alam mo, dati, alam mo ang magandang testimony nyo pagdating ng araw? Yung bang tatayo ko rito, praise God mga kapatid, ito po hindi pagyayabang, pero inspire ko lang kayo, tama yung salita ng Diyos. Dati, pa-tithes lang po ako. Mission offering, first fruit, thank God. God has blessed me. And I praise God that only He has blessed me. Pero ang joy ko po, hindi yung pagtanggap ng blessing. Ang joy ko po, nabigyan ko si pastor ng sasakyan. Grabe yun. Sang miyembro ka lang, ikaw nagbigay, bumili ng sasakyan ni pastor. By that time, matindi ang tinatanggap mo sa Diyos. Sapagkat grabe na yung nagagawa mong good work, kapatid. Mga kapatid, kung merong dapat nais nyong umangat, hindi lang sa pag-aaral. Sinabi ko po kagabi, your college degree is not a sure guarantee for your future. Nag-graduate ka ng engineering ngayon, baka hindi yan ang career path mo. Nag-graduate ka ng education ngayon, baka hindi yan ang career path mo. Nag-graduate ka ng kung ano-ano, baka hindi yan, baka negosyante ka. Malay natin. Meron dito hindi makakapag-college pero pagpapalain pa rin ng Diyos. Listen, your college degree is not a guarantee for your future. The guarantee of your future is how you obey God today. Itong pagsunod mo rito, mga kapatid, kailan mo sisimulan? Tutuloy natin mamaya. Bira, suspense maganda kasi mula nung first day, kagabi at ngayon, masusundan mo Kahapon niya sa aming meeting sa mga pastor. Nagbi-meeting kami, pagkatapos sabi ni pastor, ano muna tayo? Elaborate mo natin o i-ano natin, ang tawag nun? Ang tawag nun kanina, agapon? O realization, ano ba nakita natin doon sa preaching? O bawat pastor, nag-sharing kami. Isa lang ang problema namin, halos majority. Kung paano namin ituturo sa mga membro, kasi ang mga membro, may mga bago, may mga matagal na, may mga immature, may mature. Alam nyo, isa sa pinakamahirap nga subject sa buhay ng Kristiyano na tinuturo, itong giving. Sabi nga, it is an acid test. Parang nilagyan ka ng asido to sa mukha. Kaya maraming mga churches hindi lumalago, lalo na mga Baptist, kasi ang mga membro kuripot. Pero hindi kasalanan ng membro, kasalanan namin mga pastor. Alam bakit? Kasi ang pastor, kung tama ang tinuturo sa membro, ang mga membro susunod lang naman yan Kaya hindi nagbibigay kasi ang pastor hindi rin nagbibigay. See? Ako, dala na ko dyan. Sabi ko sa inyo, for 27 years, milagro lang na sa Panginoon na naka-building property kami after 3 years. Pero ang pag-build yan, paunti-unti. Ngayon, we are building ganon kalaki na building at kaganda pag matapos. Pero sa kami kumukuha sa mga membro na nagsasakripisyo at nag-commit sa kanilang first fruits. Kaya kung lahat lang ng mga churches, kahit iilan lang kayo, sabihin natin 20 lang ang membro nyo, o kung 10, napakaganda yan. O sabihin nila, darating na daw ang Panginoon, maybe next year, this year,
So wala tayong problema dyan. Given na yan eh. Ang problema natin, pagdating sa langit, harap tayo sa Panginoon. Say may accountability. Responsibility and accountability. Akala mo pag ikaw namatay, mag-rapture. Yes, rapture. Hindi. Hindi ka pa mapalangit. Totally. Gapatit na sang 7 dispensation, di ba, Pastor? Oo. Hindi 7 dispensation, sa old pala yun. Yung tinatawag na rapture. Kamu, ang una-una nyo, basa na kamo, mga outer darkness kamo na yun. Dapat masaya tayo dyan, amen? Hindi tayo niwala sa impyerno na outer darkness. Oh, alam mo, uso tong outer darkness ngayon. Yung iba, hindi nila alam. Bira to talaga to mga kachip. Sa GC namin, pinalitan ko, OD, chief. Sila ni Pastor, anong OD? Pag outer darkness, ay kalamutan. Huwag tayong matakot sa outer darkness kasi hindi tayo pupunta doon pag ikay naglilingkod sa Panginoon. Huwag na natin elaborate yan. Kaya nga may mga pastor natatakot sa outer darkness kasi hindi sila faithful. Anong masama kung mag-faithful ka? Basang impyerno, hindi na outer darkness. Hindi lugar ang outer darkness. Hindi ko alam kung saan. Sabi ko pa sa mga membro, ang outer darkness, baka yun ang yung mantalinga.